A blessed day po, mga ka-truth seeker. Welcome po sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical, apostolic doctrines. Soteriology po tayo, the study of salvation. Good work saves is an error, part 2. Reasons why good work saves is error. Number 1, because salvation belongs to the Lord, not to us. Recall po ito. Number 2, salvation is all of God. Our participation, contribution, and corporations are useless, are not required to be saved. Paano naging all of God and salvation? 3 points, 3 main branches of the gospel. Number 1, because salvation comes from the electing love of the Father in eternity. Number 2, salvation comes from the redeeming grace of the Son in eternity. And number 3, salvation comes from the regenerating power of the Holy Spirit. Paano naman po mare-regenerate ang mga makasalanan katulad natin mga ka-truth seeker? Ang pananahan ng Espiritu ng Diyos sa atin, Ezekiel 36:27, ay pananahan ni Jesus o union of our spirit with Christ. So, ang regeneration ay spiritual union natin kay Kristo. Romans 8:9, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kaniya. Meaning, kung nananahan ang Espiritu sa atin, nananahan na rin si Jesus sa atin, meaning tayo ay in spiritual union with Christ. So, ang regeneration ay spiritual union natin kay Kristo na ito ay ginawa ng Holy Spirit, hindi dahil sa faith and repentance natin. Ang regeneration o spiritual union with Christ na ito ay pagdaloy ng eternal life na nagmumula kay Jesus. Romans 8:10, Ephesians 2:1-2, 1 John 5:11. Meaning, nang ma-regenerate tayo ay nagkaroon na tayo ng eternal life. Saved na tayo, ligtas na tayo, nang ma-regenerate tayo ng Holy Spirit. O nagkaroon na ng spiritual union ng kaluluwa natin. With Christ. 1 John 5:12. Sabi diyan, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. At ang regeneration ay nagbubunga rin ng saving faith at saving repentance. So, naliligtas ang tao hindi dahil sa faith repentance, naliligtas tayo dahil sa regeneration na nagbubunga ng saving faith at saving repentance. So, nagkakaroon lamang ng saving virtue ang faith kapag tayo ay na-regenerate na ng Holy Spirit. Pero kung hindi pa tayo nare-regenerate, ang faith na mayroon tayo sa Diyos ay natural faith, dead faith lang. Yan yung binabanggit sa James 2. So, nung tayo ma-regenerate, tayo ay saka lang tayo nagkaroon ng saving faith. 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Ano ibig sabihin yan? Everyone who believes that Jesus is the Christ. Ang sino mang mananampalataya, present tense participle, na nagsasalarawan na ito po yung nagsasalarawan na ang pananampalatayang si Jesus ang Kristo ay kasalukuyan at patuloy-tuloy na nangyayari at nararanasan ng mga mananampalataya na kinakausap ni Juan. And sabi diyan, has been born of God. Ang mga kasalukuyang nananampalataya daw, present tense, ay has been born of God. Ay ipinanganak ng Diyos. Perfect tense. Ano ibig sabihin yan? Na nangangahulugan na ang kapanganakang muli, ipinanganak ng Diyos, born again, ay nangyari na sa nakaraan bago pa sila manampalataya. At ang kapanganakang ito ay naranasan hanggang sa kasalukuyan present tense na sila ay nananampalataya. Ano po ang pinupunto natin dito mga ka-truth seeker? Meaning, naboborn again ang tao by the power of God. At kapag na-born again, na-regenerate ang tao, magbubunga ito ng pananampalataya o saving faith. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, faith.
Ano ibig sabihin yan? Hindi Holy Spirit binabanggit po dyan sa Galatians 5:22. Ang binabanggit po dyan at tinuturo, but the fruit of the regenerated spirit is love, faith, yun po yun. Dalawa po ang problema ng makasalanan. Ito ay ang judicial condemnation na ang solution ay ang redeeming grace ng Panginoong Hesus. At ang spiritual corruption at ang solution naman dito ay ang regenerating power of the Holy Spirit. Dalawang problema ng tao, judicial condemnation, ang solution is the redeeming grace of Christ, justification. At ang problema pangalawa is spiritual corruption, ang solution ay regenerating power of the Holy Spirit. No less, no more. Hindi faith, hindi repentance o good work obedience natin makakapagligtas, hindi pag-anib sa church. Ang salvation ay umiikot, nakasentro, nakapokus lamang sa electing love ng Father, sa redeeming grace ng Son, at sa regenerating power of the Holy Spirit. No less, no more. Diyan masasolusyonan yung problema nating makasalanan para tayo ay matanggal sa judicial condemnation at sa spiritual corruption. Wala tayong partisipasyon, kooperasyon, at contribution man sa pagkaligtas natin, mga ka-truth seekers. Salvation is all of God. Hindi po natin binabaliwala ang faith, ang good work. Inilalagay lamang po natin sa tamang pananaw na ang faith ay at ang good work ay dapat after ma-regenerate, after ma-save ka. Ang faith po ay hindi requirement, hindi condition, hindi basis para maligtas sa makasalanan. Ang faith po na may saving virtue ay faith na nag-uugat sa regenerated spirit. Nauuna po ang regeneration o salvation, at susunod lamang po ang saving faith. Prutas lang at resulta ito ng regeneration, salvation natin. Nagkakaroon po ng saving virtue ang faith kapag na-regenerate na ang makasalanan. At kapag sinabi po nating saving faith, hindi po natin pinupunto na ang faith ay cause, basis, requirement, duty para maligtas ang tao. Number 3 point po. Number 3. Why good work saves is error? Because God's work saves, not our good work. From eternity hanggang in time na nag-e-exist na ang sangkatauhan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa ng Diyos. Ano ba ang mabuting gawa ng Diyos? Palagi ko na po sinasabi ang 3 main branches of the gospel. The electing love of the Father saves us, the redeeming grace of the Son saves us, and the regenerating power of the Holy Spirit saves us from beginning to end, from eternity hanggang sa time na nag-e-exist na tayo at hanggang sa time na mawala tayo. It is God's good work that saves. God's grace saves. Mabuting gawa ng Diyos sa makakapagligtas, di ang mabuting gawa natin, napakaliwanag sa John 6:27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sumagot ang mga tao, ano ang kinakailangan naming gawing mabuti? Sumagot si Jesus sa John 6:29, ito ang mabuting gawa ng Diyos, hindi nyo mabuting gawa na inyong sampalatayanan niya ang kaniyang isinugo. Kung iuugnay po natin ito sa 1 John 5:1, itong John 6:28, mga ka-truth seeker, na nagsasaad na ang faith ay bunga ng regeneration, ang itinuturo ni Jesus dito ay ito, ang pananampalataya ay mabuting gawa ng Diyos. Dahil ni-regenerate na ng Diyos ang makasalanan, bago pa siya manampalataya, at ang regeneration na ito ay mabuting gawa, makapangyarihang kilos ng Diyos na nagbubunga ng pananampalataya. Kaya kapag nanampalataya tayo sa Jesus ng Biblia, hindi natin ito mabuting gawa. Ito ay regenerating power of the Holy Spirit. Ito ay mabuting gawa, kilos ng Diyos, mga ka-truth seeker. 1 John 5:1, basahin nyo na lang po. Relevance challenge po na ating pinag-aralan, Acts 2:37. Sabi dyan, magsisi kayo at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. And ano po ang summary statement? God's work saves, not our good work. To unlearn error, spread the truth. You may connect with us, like, follow, watch, and subscribe, mga ka-truth seeker. Ang ganda po ng ating mga pinag-aaralan sa series ng Soteriology, the Study of Salvation. Nawa po ay pagpalain tayo ng Diyos. Good day and God bless po sa ating lahat.